bangkay na nasawi o yung katawan ng nasawi na nakalagak ngayon dito sa morgue ng ospital ng Makati. Positibo siyang kinilala ng mga kadadating pa lamang na mga kapatid, pinsan at tiyahin na si Johansen De Leon Reyes, isang 24 years old at isang culinary student. Nagpaalam daw ito na a-attend sa binyagan sa Pasig kanina, kaya nagulat sila kung bakit sakay siya ng bus na sumabog sa Makati kanina. Sa Guadalupe nakatira ang biktima at hirap ang pamilya na tanggapin ang nangyari, lalo't kamamatay lamang pala noong 1 taon ng kanilang ama at ang biktima lamang ang pag-asa para makapagtapos sa pag-aaral ang dalawa pa nitong mga kapatid. Matita ko po, parang pinutuban po ata. Ayun. Kanina pa po kasi namin siya hinihintay na umuwi kasi umaga pa lang po umalis na. Tapos, ayun po, biglang may nag-text po na ganun. Sumugod po kami. Yan sa mga pinakahuling sitwasyon mula dito sa ospital ng Makati. Balik sa inyo dyan. So, Ron, base sa update mo ngayon, ilan na ang nasawi at ilan na ang sugatan? Ang nasawi, Karen, ay 4. Ang sugatan ay 14. Yung 4 na nasawi, 2 dyan ay nandito sa ospital ng Makati sa Malugay. Ang isa ay nasa ospital ng Makati sa Pembo at yung isa naman ay nandoon sa St. Luke's Medical Center sa Global City sa Taguig. Karen. Alright. Panghuli na lamang, Ron, sinabi mong posibleng isa sa mga suspect ay nandiyan, iniisip ng pulis. Yung bang namatay o isa sa mga nasugatan? Actually, lahat daw yon ay kanilang iba-background check. Namatay man o nasugatan, ito'y kinakailangan tingnan kung ito'y may kinalaman doon sa pagsabog dahil wala pa talaga nakakapagbigay ng pahayag ngayon kung yung iniwan na bomba doon ay iniwan lamang sa bag, dala ng isang tao o inihagi sa loob ng bus o may naghagi sa loob ng bus. Yun ang isa sa mga tinitingnan na anggulo ngayon ng pulis, pero ito'y isang anggulo na kanilang kinukumpirma pa hanggang sa mga oras na ito, Ses. Maraming salamat, Ron Gagala. Nangako naman si Pangulong Aquino na sasagutin ng gobyerno ang gastusin sa pagpapagamot ng mga biktima ng pagsabog sa bus sa EDSA kanina. Nasa ospital pa rin ang ilan sa mga bangkay dahil wala pang umaangkin na kaanak. At live mula sa St. Luke's Medical Center, magbabandila si Zian Ambrosio. Karen, tama ka, di pa rin kilala ang lalaking namatay sa pagsabog ng bus sa EDSA Buendia. Isa siya sa 10 biktima na dinala dito sa St. Luke's Medical Center sa Taguig. 6 na babae at 4 na lalaki ang nadala dito sa St. Luke's Hospital. Mismong si Social Welfare Secretary Dinky Soliman ang nagkumpirma na namatay na ang isa sa 4 na lalaki. Wala itong ID kaya wala pang nakakakilala sa kanya. Pinakabata sa sugatan ay edad 19. Si Teresa Istaman ang pinakamatanda. Dakong alas 8 kanina nang dumaan si Pangulong Aquino para alamin ang kalagayan ng mga sugatan. Utos ng Pangulo, wag munang pauwiin kahit ang may galos lang para sa stress debriefing. Siniguro ng Pangulo na sasagutin ang gastos ng lahat ng pasyente. Bawal ang media sa loob ng ospital. Pero sa pakikipag-usap naman ni Secretary Soliman sa mga biktima, bago raw ang pagsabog may pasaherong umakyat ng bus pero mabilis din itong bumaba. Meron din pumanik para mangaral ng Biblia. Iba-ibang kwento ng mga biktima. Meron yung 2 magkapatid at yung nanay nila nandito para mag-attend ng UST anniversary bukas. Meron namang mag-asawa na galing sa Estados Unidos at sila'y magre-retiro dito. Karen, hindi na muna nilabas ang pangalan ng mga biktima pero dumating na ngayon dito sa ospital ang mga kaanak nila. Nagpasalamat naman si Secretary Soliman sa Channel 9 sa pagdala ng mga biktima dito sa ospital. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Taguig. Karen? Maraming salamat sa iyo, Zian Ambrosio. Hindi sinasantabi ni Pangulong Aquino ang anggulong destabilisasyon sa naging pagsabog sa isang pampasaherong bus sa Makati kanina. Maging ang ibang mambabatas nagdududa sa timing ng pagsabog. Mula Taguig City magbabandila si Jenny Reyes. Jenny. Karen, sinadya ba o napaon lang sa paggunita sa ika-78 kaarawan
ni dating Pangulong Cory ang naging pagsabog sa Makati. Ito ngayon ang tanong at iniisip ni Congressman Tomas Apacible dahil kaduda-duda raw ang timing ng pagsabog. Kinundi na naman ni Bayan Muna Representative Nery Colmenares ang mapangahas at malupit na pag-target sa mga sibilyan. Sa kanya namang Twitter account, kinundi na din ni Senator Bongbong Marcos ang pagsabog na nagbuwis ng buhay ng mga inosenteng sibilyan. Dapat umaksyon umano ng tama ang PNP para hindi na maulit ang ganitong insidente. Hindi ko nirule out yun, no? Pero this tab, wala ho tayong nakikitang threat group sa kasalukuyan na naghahabol ng mga agaw na kapangyarihan. No? Mababalik pa ho tayo, yung mga reports sa akin takang po, yung terrorist aspect at ating talaga sinusuri dito. Karen, na late naman si Pangulong Aquino sa pagdalo sa Foundation Day ng Philippine Business for Social Progress na ginanap dito lang sa May Dusit Hotel na ilang metro lang ang layo mula sa pinagsabugan o sa pinangyarihan ng pagsabog. Inuna muna ng Pangulo ang pagdalaw sa mga biktima ng pagsabog sa ospital at ang pag-inspeksyon sa basa headquarters ng SPD. Karen? Maraming salamat sa iyo, Jenny Reyes. Eto, naniniwala ba kayo na kagagawa ng mga terorista ang pagsabog ng bus sa EDSA gaya ng sabi ni Pinoy? Karen? Okay, kay Take Ken on Facebook, sabi niya hindi siguro. Kasi kung terorista yun, mas malala pa raw dapat yung nangyaring Valentine's Day bombing sa Makati. Doon ba wasak na wasak talaga yung bus at marami rin ang patay? Ito si Jim Martijas sa Facebook. Iba ang kanyang pananaw. Sa tingin niya, hindi. Mula sa pagpatay sa mga carnap victims plus bus bombing, indication talaga ng destabilization plot sa gobyerno. At itong si Majid Jimenez naman, sa Facebook pa rin, it could be a diversionary tactic by influential people who are under investigation. Or it could have been done by extremist groups. Sa Twitter, maraming mga Speculation. teorya. Itong si Lex Baay naman, sabi niya, corrupt government or military officials ang may gawa niyan. Pinupuno lang talaga si Pinoy. Una, bus hostage. Ngayon, bus bombing. Next, bus slams into Malacanang. Naku naman. Huwag naman. Huwag naman. Pero yun na nga, maraming haka-haka. Kaya kailangan siguro mabilis na bigyan ng solusyon o kumbaga masolve. Matukoy ang may gumawa nito. Imbestigahan lahat ng anggulo. Inutos ng Pangulo yun, diba? Na imbestigahan. At sinabi niya kanina, don't speculate. Diba? Tama. Sa ibang balita naman, may 3 hanggang 4 na opisyal ng gobyerno at police officers na iniimbestigahan ang DILG dahil sa posibleng pagkakasangkot nila sa carnapping. At ayon kay DILG Secretary Jesse Robredo, tiniyak naman ng Malacanang na wala silang sasantuhin sa kanilang investigasyon. Pinasok kanina ng PNP ang bahay na ito sa Mexico, Pampanga na hinihinalang safe house ng Dominguez Carnapping Group. Nadiskubre ng mga pulis ang iba't ibang pyesa na hinihinalang ginagamit sa carnapping. Kinagabihan, pinasok naman ng mga operatiba ng Pampanga Provincial Police Office at Highway Patrol Group 3 ang bahay sa Purok 7, Barangay Panipuan sa San Fernando. Ayon kay DILG Secretary Jesse Robredo, may tinututukan na silang 3 hanggang 4 na government officials at police officers na posibleng sangkot sa carnapping. Ngayon po may mga pinagsususpecha kami, may mga pangalan na meron. Hindi po namin hihiyain muna sila hanggat wala kaming sapat na katibayan. Tiniyak naman ng Malacanang na wala silang sasantuhin at pananagutin ang mga may sala. Bubuo pa ang DOJ at DILG ng isang panel para imbestigahan ang lumalalang problema ng carnapping sa Metro Manila. Umarap naman sa pagdinig kanina sa Bulacan Regional Trial Court si Raymond Dominguez, ang tinuturong mastermind sa pagpatay ng car dealer na si Benson Evangelista. Pero hindi nagpakita ang complainant kaya nireset ang pagdinig sa ibang araw. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita na si dating AFP Comptroller General Carlos Garcia kaugnay sa hinanakit niya sa media at ang kontrobersyal niyang plea bargain agreement sa ombudsman. Naglabas ng sama ng loob si General Carlos Garcia. Hindi raw naging patas ang media sa pagsiyasat ng impormasyon at ipinalabas na mas malaki ang kanyang mga ari-arian. Hindi rin daw sinubaybayang maigi ng media ang kanyang kaso. Ito pa yung hinanakit ko.
media. Nung pumutok itong kaso ko, ang dami yung pinagsasabi. Parang kung kagad ako, may publicity, no? No one of you even attended the trial during the 5 years. Pag may promulgation, magtataka kayo, bit na bit. Binayaran, no? Ganyan, ano? Hindi nyo alam na panay palpak yung binibigay sa aking kaso. Pinuweltahan naman si Garcia ng Newsbreak. Sa artikulong lumabas kanina sa kanilang website, inilista ang mga dokumento kaugnay ng mga aligasyon laban kay Garcia. Kabilang dito ang tungkol sa paglobo di umano ng bank deposits at mga ari-arian ni Garcia matapos mahirang sa controllership. Sa hearing sa Kamara kanina, sinabi ni Garcia, may nag-alok sa kanya ng plea bargain agreement pero hindi niya kinilala kung sino, basta lang matapos na ang kaso. Samantala, ibinunyag naman ni dating Special Prosecutor Dennis Villa Ignacio na tinanggal siya sa gitna ng paglilitis sa kaso ni Garcia. Ombudsman Gutierrez effectively removed my prosecutorial supervision as well as administrative supervision. She has directed the panel to report to her personally. Inihayag naman ni Heidi Mendoza, ang dating COA auditor na nagharap ng ebidensya laban kay Garcia, na nakatanggap siya ng mensahe mula sa prosecutor na kontra at dating Special Prosecutor Dennis Villa Ignacio na nagsasabing malakas ang ebidensya sa kaso. Pero tumanggi si Mendoza. At susunod na, driver ng sumabog na bus, dinetalye ang sinapit ng mga pasahero matapos ang pagsabog. Malaking bahagi ng Cebu nalubog sa baha. At kilalanin ang mga nominado sa 83rd Academy Awards. Kaya dito sa Bandila. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng bagong Unique Gel Toothpaste with xylitol, anti-germs and fluoride. Bibig na walang makain. Kahit